At ang panglimang larawan. Naisulat niyo na ba mga bata? Magaling! Ipakikilala ko sa iyo si Laya. Tulad mo, isa siyang mag-aaral. Basahin at unawain ang kanyang kwento. Handa na ba kayong makinig sa kwento ni Laya? Halika, pakinggan natin ang kanyang kwento. Si Laya. Ako si Laya. Nasa ikalawang baitang ako sa mababang paaralan ng baryo namin. Kapitan ng barangay ang tatay ko at nagtitinda naman sa aming sari-sari store ang nanay ko. Masaya ang aming pamilya. Tuwing linggo, nagsisimba kami kasama ng lolo at lola ko. Isang araw, bigla na lang tumigil ang pagpasok namin sa paaralan. May epidemya raw, sabi ni nanay. May kumakalat na sakit na COVID-19, sabi ni tatay. Mula noon, hindi na lumalabas ng bahay ang lolo at lola ko. Pati na rin ako, kasi mas madali raw mahawa ang matatanda at bata. Naging abala ang tatay ko sa pagtulong sa mga kababaryo namin. May mga araw na namimigay siya ng pagkain kasama ng mga kagawad at tanod sa barangay. Doon ko nakita kung paano magtulungan ang mga tao sa paligid namin. Magkamag-anak man o hindi, sa gitna ng krisis, maaasahan ang tulong ng kapwa. Ngayong alam mo na ang kwento ni Laya, tulad mo, ikaw rin ay may pamilya at komunidad na kinabibilangan. Ang komunidad ay binubuo ng mga elemento at ang mga ito ay nakatutulong sa paghubog ng iyong pagkatao. Upang lubos mong maunawaan ang konsepto ng komunidad, maaari mo nang ipagpatuloy ang iyong mas malalim na pag-aaral tungkol sa komunidad. Ano ang komunidad? Ito ay pangkat ng mga tao na namumuhay ng sama-sama sa isang tiyak na lokasyon at nakikibahagi sa uri ng pamumuhay, kultura at interaksyon. May mga elemento ang komunidad. Masasabing ganap ang isang komunidad kung ito ay nagtataglay ng mga sumusunod na elemento. Una, ang mga sambahayan ay nakatira sa isang tiyak na lokasyon o lugar. Pangalawa, ang mga mamamayan ay nagpapakita ng pagkakaunawaan sa pamamagitan ng interaksyon at komunikasyon gamit ang partikular na wika. Pangatlo, namumuhay na may pagkakaisa at pakiramdam na may kinabibilangang pamayanan bukod sa pagiging magkadugo. Narito naman ang mga institusyon sa komunidad. Ang mga sumusunod ay mga institusyon sa komunidad na nagsisilbing haligi nito para sa mas matatag na pamumuhay ng mga mamamayan. Una, pamilya o sambahayan. Ano ito mga bata? Bawat tao ay isinisilang sa isang pamilya. Ito ay binubuo ng mga magulang at mga anak. Sa mga pamilyang Pilipino, kabilang din ang iba pang kamag-anak tulad ng mga lolo at lola, tiyo at tiya at mga pinsan. Ang mga komunidad ay binubuo ng mga taong magkakasama sa pamilya. Pangalawa, simbahan o relihiyon. Karamihan ng mga komunidad sa Pilipinas ay may iba't ibang relihiyon at dahil maraming uri ng relihiyon, may kalayaan ang mga Pilipino na pumili ng relihiyon. Ito ang humuhubog sa pananampalataya ng mga tao sa Diyos o sa lumalang.
Ang pangatlo mga bata ay ang edukasyon o paaralan. Dito nag-aaral ang mga bata upang matuto ng mga kaalaman. Dito sila tinuturuan ng kanilang mga guro ng iba't ibang uri ng kaalaman. Ang pang-apat naman ay ang pamahalaan o otoridad. Ito ang tagapagpatupad ng batas o mga tuntunin sa komunidad. Sila rin ang nagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan o peace and order. At ang panglimang institusyon ng komunidad ay ang sektor ng hanapbuhay o kalakalan. Ito ang sektor ng ekonomiya ng komunidad. Kinakailangang maghanap buhay o magtrabaho ng mga tao upang kumita at may ipambili ng mga pangangailangan. Halimbawa ay pagtitinda at pagmamaneho ng tricycle. Ngayong alam niyo na ang mga elemento at institusyon ng komunidad, narito ang inyong unang gawain. Hanap salita. Hanapin ang mga institusyon sa komunidad mula sa kahon ng mga letra. Isulat sa papel ang mga salitang iyong mahahanap. Handa na ba kayo mga bata? Narito ang mga letra sa loob ng kahon. Isulat sa inyong sagutang papel ang salitang inyong mabuo. Naisulat niyo na ba mga bata? Magaling kung ganon. Magpapatuloy tayo sa kasunod na gawain. Piliin ang mga elemento ng komunidad mula sa pagpipilian. Isulat sa sagutang papel ang iyong sagot. Ang pagpipilian ay A. Lugar o lokasyon, B. Interaksyon at komunikasyon ng mga tao, at C. Pagkakaisa at pakiramdam na kasali sa pamayanan. Narito ang unang bilang. Kapampangan ang gamit na pakikipag-usap. Pangalawang bilang, nagsagawa ng relief operation si Mayor. Pangatlong bilang, nakatanggap ang pamilya namin ng relief goods. Pang-apat na bilang, nakatira ang pamilya namin sa Tarlac City. At ang panglimang bilang, matatagpuan ang tirahan namin sa baryo. Ngayon naman mga bata, iwasto natin ang inyong mga sagot. Sa unang bilang, kapampangan ang gamit na pakikipag-usap. Ano ang tamang sagot?
Letrang A. Pang-apat na bilang. Si Tito Boy ay nagtitinda ng taho. Ano ang sagot? Magaling. Letrang E. At ang pang-limang bilang, ang tatay ko ay kagawad sa barangay. Ano ang tamang sagot? Letrang B. Ang husay ng ginawa niyong pag-aaral, mga bata. Ngayon naman, maglaro tayo ng crossword puzzle. Hanapin ang tamang lalagyan ng mga salitang naisulat niyo na ba, mga bata? Magaling! Ngayon, mga bata, iwasto natin ang inyong mga sagot. Unang bilang, ito ang tagapagpatupad ng batas o mga tuntunin ng komunidad. Ano ang sagot, mga bata? Magaling! Pamahalaan. Pangalawang bilang, ito ay binubuo ng mga magulang at mga anak. Ano ang sagot ninyo, mga bata? Tama! Pamilya. Dito naman tayo sa pababa. Unang bilang, ito ang sektor ng ekonomiya ng komunidad. Ano ang sagot ninyo, mga bata? Tama! Kalakalan. Pangalawang bilang, ito ang humuhubog sa pananampalataya ng mga tao sa Diyos o sa lumalang. Ano ang tamang sagot? Magaling! Simbahan. At ang panghuling bilang, dito tinuturuan ng mga guro ang mga bata ng iba't ibang kaalaman. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Edukasyon. Ngayon naman, mga bata, basahin ang mga sumusunod na sitwasyon bilang iyong tungkulin sa komunidad. Guhitan ng masayang mukha ang loob ng bilog kung tama at malungkot na mukha naman kung mali. Unang bilang, iginagalang ko ang gawin ng ibang relihiyon. Pangalawang bilang, kailangang tumulong sa kapwa sa panahon ng kalamidad. Pangatlong bilang, nagkakalat ako ng basura sa paligid. Pang-apat na bilang, iginagalang ko ang aking mga guro. Pang-limang bilang, hindi ako nagbabalik ng sobrang sukli. Ngayon naman, mga bata, basahin muli ang mga sitwasyon tungkol sa mga tungkulin mo sa komunidad. Piliin mula sa kahon ang mga institusyon sa komunidad kung saan laan ang mga tungkulin. Ang mga pagpipilian ay A. Simbahan, B. Pamahalaan, C. Pamilya, D. Edukasyon, E. Kalakalan. Unang bilang, nagdadasal ako bago kumain upang magpasalamat sa biyayang kaloob ng Diyos. Pangalawang bilang, nagbabalik ako ng hiniram kong bote sa tindahan. Pangatlong bilang,
Hindi ako nagdadabog kapag inuutusan ako ng nanay ko. Pang-apat na bilang, nagbabasa ako ng libro kahit walang pagsusulit. At ang panglimang bilang, ang tito ko ay kapitan ng barangay. Naisulat niyo na ba ang sagot, mga bata? Magaling! Magpapatuloy tayo sa kasunod na gawain. Piliin ang angkop na tungkulin sa bawat institusyon ng komunidad. Isulat ang letra ng iyong sagot sa papel. Una, tindahan. A. Magdasal bago matulog. B. Magbalik ng sobrang sukli. C. Sumunod sa curfew. At D. Sumunod sa utos ni nanay. Ay sulat niyo na ang sagot, mga bata. Narito ang kasunod na bilang. Barangay Hall. A. Igalang si kapitan. B. Magsimba. C. Sasabihin ng maayos ang bibilhin. At D. Tumulong sa gawaing bahay. Ang kasunod ay ang simbahan. A. Sumunod sa mga batas ng barangay. B. Dumalo sa misa o pagsamba. C. Huwag makipagunahan sa mga bumibili. At D. Maghugas ng pinggan. Ang kasunod naman ay bahay. A. Huwag batuhin ang barangay hall. B. Manalangin ng pasasalamat. C. Magbalik ng hiniram na bote. At D. Magligpit ng higaan. At ang panghuli ay ang paaralan. A. Makinig sa guro. B. Tumahimik kapag may nagdadasal. C. Magbabayad ng tamang presyo ng binili. At D. Magligpit ng mga laruan. Narito ang inyong kasunod na gawain, mga bata. Basahing mabuti ang mga sitwasyon. Piliin ang angkop na institusyon na humuhubog sa iyong pagkatao. Isulat ang letra ng tamang sagot. Ang pagpipilian ay A. Simbahan, B. Pamahalaan, C. Pamilya, D. Edukasyon, E. Kalakalan. Narito ang unang bilang. Napag-aralan ko ang mga bagong kaalaman. Pangalawang bilang, tinuturuan akong magpasalamat sa mga biyaya ng Diyos sa aking buhay. Pangatlong bilang, natuto
panahon ng krisis. Sabi sa isang patalasta sa TV, bukas pagising mo, bago na ang mundo. Nagkatotoo ito dahil sa pagdating ng pandemiko, ang nakamamatay na sakit na COVID-19. Ipinag-utos ng Pangulo ng Bansa ang Enhanced Community Quarantine o ECQ. Maraming tao ang nawala ng trabaho. Maraming pamilya ang nagutom. Maraming mga nagtatrabaho sa mga ospital ang nagkasakit din at namatay. Ngunit sa gitna ng krisis, nabuhay ang bayanihan sa puso ng mga Pilipino. Kumilos ang mga opisyal ng pamahalaan para tulungan ang mga tao. Halos linggo-linggo kung mag-abot sila ng relief goods sa mga mamamayan. Tumulong din ang mga taong may kakayanan. Nagbigay sila ng libreng pagkain, face mask at alkohol sa mga ospital at sa mga nangangailangan. Pinakakahanga-hanga sa lahat ay ang malasakit ng mga frontliners. Sila ang mga taong matapang na humarap sa krisis. Sila yung nagtatrabaho sa mga ospital tulad ng mga doktor at nurse para alagaan ang mga nagkasakit ng COVID. Mga janitor sa ospital, mga pulis at sundalo sa mga checkpoint, mga security guards at sales lady sa mga grocery, at marami pang iba. Ito ang puso ng bayanihan ng komunidad, ang pakikibahagi sa tungkulin ng bawat isa para sa muling pagbangon ng bansa. Ngayon mga bata, sagutan natin ang mga sumusunod na tanong ayon sa binasa mong talata. Unang tanong, bakit biglang nagbago ang mundo? A. Nagkaroon ng malakas na bagyo. B. Pumutok ang bulkan. C. Lumindol ng malakas. At D. Dumating ang COVID-19. Pangalawang bilang, ano ang tawag sa mga taong matapang na humarap sa krisis? A. Frontliners. B. Doktor. C. Nurse. D. Pulis. Pangatlong bilang, ano ang bayanihan ayon sa talata? A. Pakikibahagi sa tungkulin ng bawat isa para sa muling pagbangon ng bansa. B. Pagtupad ng tungkulin dahil sa trabaho. C. Pagbibigay ng ayuda ng gobyerno para sa mga mahihirap na pamilya. At D. Pamamahagi ng relief goods. Pang-apat na bilang, anong institusyon ang nangunguna sa pagsagot sa pangangailangan ng mga tao sa panahon ng krisis? A. Simbahan. B. Pamilya. C. Edukasyon. At D. Pamahalaan. At ang panglimang bilang, bakit kailangang sumunod sa pamahalaan sa panahon ng krisis? A. Nakakatakot ang Pangulo. B. Upang maiwasan ang paglala ng sitwasyon. C. Maraming sundalo at pulis sa paligid. At D. Para mabigyan ng relief goods at libreng pagkain. Ngayon naman mga bata, subukin natin ang inyong galing. Piliin ang angkop na sagot sa mga tanong. Gumamit ng ibang papel na pagsusulatan ng iyong mga sagot. Ang tanong, alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa mga institusyon sa komunidad? A. Simbahan. B. Paaralan. C. Himpapawid. D. Pamilya. Pangalawang bilang, alin sa mga sumusunod ang pagsasagawa ng bayanihan sa komunidad? A. Pagtawid sa tamang tawiran. B.
Pagtulong sa mga nasunugan. C. Pagsunod sa curfew ng barangay. At D. Pagpasok ng maaga sa paaralan. Pangatlong bilang, paano magkakaintindihan ang mga tao sa komunidad? A. Kumanta ng paboritong awit. B. Isigaw kung ano ang ulam ninyo sa hapunan. C. Mag-text kung may gustong sabihin sa iba. At D. Mag-usap gamit ang parehong wika. Pang-apat na bilang, alin sa mga sumusunod ang hindi lokasyon ng komunidad? A. Ibang planeta. B. Sityo o purok. C. Lungsod. D. Kabundukan. At ang panglimang bilang, ano ang institusyon kung saan unang nabibilang ang isang tao pagkapanganak niya? A. Pamahalaan. B. Simbahan. C. Pamilya. D. Paaralan. Ang husay ng ginawa niyong pag-aaral ngayong araw, mga bata. Narito ang inyong karagdagang gawain. Kausapin mo ang iyong mga magulang. Tanungin mo kung paano nakatutulong ang inyong pamilya sa komunidad. Itala ang iyong sagot sa isang papel. Paalam, mga bata! See you in our next class! Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe.